May 3 panibagong kaso ng Mpox na naitalaho ang DOH. Kasunod niyan, ikinababahala naman ng ahensya ang post ng isang spa na bakunado na raw ang kanilang mga staff kontra Mpox kahit wala pang bakuna dito sa Pilipinas. Yan ang aking pampagising na balita. Ito ang poster ng isang health spa sa Makati City. Nakasaad dito na bakunado kontra sa sakit na Mpox ang lahat ng massage therapist nila. May disclaimer naman ng kumpanya na pribadong medical provider daw ang nanguna sa pagbabakuna sa kanila. Pero teka muna, paano silang mabakunahan kung wala pa namang nade-deliver na Mpox vaccines dito sa Pilipinas? Ayon sa Department of Health, all vaccines, whether public or private, to enter the Philippines must be registered with the Philippine FDA. Once it's not, it's considered contraband or smuggled. Pag in-inject sa yan at may nangyari, sino ang hahabulin ko? So kaya kailangan rehistrado sila kahit private sector pa yan dahil pag nagkaroon ng komplikasyon, adverse reaction o may namatay from the vaccination, mahahabol natin yung tinatawag na kumpanya. Idudulog ng DOH sa National Bureau of Investigation o NBI ang naturang post at kung ano mga pwedeng isampang kaso laban sa kumpanya. Wala pang tugon ng health spa tungkol dito. Base sa kasunduan sa World Health Organization, prioridad sa bakuna ang bansang Democratic Republic of Congo na may mataas na kaso ng Mpox. Pero nag-request na ang DOH ng 2,500 vaccines. Ngayong taon, 18 na ang tinamaan ng Mpox sa Pilipinas. Kabilang dyan ang 3 bagong kaso. 2 ay mula sa Calabarzon habang isa sa Metro Manila. Lahat sila lalaki. Gumaling naman na raw ang 5 sa Mpox cases habang naka-home isolation ng iba. Ayon sa DOH, walang dapat ikabahala dahil kontrolado nila sa ngayon ang pagkalat ng Mpox. Nakikita nyo, napakadaling i-control ng Mpox. I don't need a vaccine to control it. With good public health, yung tinatawag nating prevention, detection, isolation, na prevent yung pagkalat niya. Unlike yung sakit na airborne. Libre ang pagpapatest para malaman kung positibo sa Mpox. Bukod sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM, pwede na rin magpatest sa East Avenue Medical Center sa Quezon City. Tuloy-tuloy din daw ang training para sa testing sa iba pang malalaking ospital. Nakakahawa ang Mpox kapag ang isang positibo nito ay nagkaroon ng skin-to-skin contact o kahit ang mga nagamit itong tela ay nadikit din sa iba. Bukod sa Mpox, binabantayan din ngayon ng DOH ang tumataas na kaso ng dengue. Tumaas ng 68% ang nagka-dengue mula Enero hanggang September 6 kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Aabot sa 546 ang mga namatay. Mas mababa yan kumpara noong nakaraang taon. Pangamba ng ahensya, posibleng dumami pa ito lalo ngayong tag-ulan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5.